Inihanda ni Selena ang lumang bulsang orasan ng kanyang nanay bilang regalo sa kaarawan ni Papa, umaasang ito na ang gabi ng kanyang pagbabalik sa pamilya. Ngunit bago pa niya maiabot ito, ang boses ng kapatid niyang si Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Huwag mong hawakan si Papa, magnanakaw. Pinatunayan mo lang na anak ka nga ng isang kabit." Napatigil ang tugtog ng biolin. Ang marangyang bulwagan ng mga Villanueva na noong nakaraang saglit lang ay puno ng tawanan at tunog ng mga mamahaling baso ng alak ay biglang naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang lahat ng mata ng mga elitista sa Cebu ay nakatuon na ngayon kay Selena. Hawak pa rin niya ang maliit na kahon na may balot na pulang pelus na naglalaman ng lumang bulsang orasa ng kanyang yumaong ina. Isang simpleng bagay na gawa sa tanso. Walang kasing ningning ng mga brilyanteng suot ng mga panauhin, ngunit iyon lamang ang tanging alaala na mayroon siya. Tumayo si Leandro sa gitna ng entablado, hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at pagmamataas. Sa likod niya, ang malaking projector screen ay biglang nagpakita ng mga dokumento ng bangko. Mga pirma ni Selena, mga transaksyon at ang pulang tatak ng suspended account ay malinaw na nakasulat para makita ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa politika at negosyo. 5 milyong piso! Sigaw ni Leandro, sapat na malakas para marinig hanggang sa pinakadulong sulok ng bulwagan. 5 milyong piso mula sa pondo ng kawanggawa para sa mga batang mahihirap sa Cebu ang inilipat mo sa sarili mong pribadong account. Selena, binigyan ka ni Papa ng pagkakataong maging bahagi ng pamilyang ito. Ngunit dinala mo lang ang ugaling squatter dito sa aming pamamaha. Nagsimimulang magbulungan ang mga tao. Narinig ni Selena ang mararahas na salitang unti-unting pumupunit sa kanyang pagkatao. Anak nga naman ang kabit. Walang utang na loob. Magnanakaw. At sa sarili pa niyang pamilya nadnakaw. Akala mo kung sinong malinis na abogado nang mahihirap pera lang pala ang habol. Sumikip ang dibdib ni Selena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang alam sa mga dokumentong yon na pinalakad niya ang pondo ng may katapatan sa loob ng walaang taon bilang isang pampublikong abogado. Araw-araw siyang naglalakad sa ilalim ng init ng araw sa mga barangay, tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda habang si Leandro ay nagpapakasasa sa kalangyaan ng pamilya Villanueva. Ngunit ang boses niya ay tila nalunod sa sarili niyang lalamunan dahil sa tindi ng hiya na bumalot sa kanya. Tiningnan niya si Papa, si Don Ramon Villanueva. Ang matanda ay nakatayo sa tabi ng kanyang lamesa. Ang kanyang mukha ay maputla tulad ng abo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang baston. "Papa," bulong ni Selena. Humakbang siya pasulong, binaliwala ang mga mapanghusgang tingin sa paligid. "Hindi totoo ito, Papa. Maniwala kayo sa akin. Kailanman ay hindi ko magagawang nakawan ang mga taong pinaglilingkuran ko." Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Ate Salazar, ang matagal ng tagapayo sa batas ng pamilya. Sa kanyang mukha ay walang mababakas na galit, kundi isang malamig na awa na mas masakit pa kaysa sa sampal. "Selena, pakiusap, huwag mo ng palalay ng sitwasyon," sabi ni Ate Salazar sa isang mahinahong boses na tila nagmamalasakit, ngunit bawat salita ay may lason. "Nakita ko ang mga papeles na dinala sa akin ng audit. Ang pirma mo ay naroroon. Paano mo nagawa ito sa iyong ama sa mismong araw ng kanyang kaarawan?" "Tito Salazar, kayo ang nag-apruba ng mga dokumentong yon." Nanginginig ang boses ni Selena habang itinuturo ang gata ng dumi sa screen. "Kayo ang nagsabi sa akin na ang mga pondong yon ay dumaan sa legal na proseso para sa mga biktima ng bagyo sa barangay." "Huwag mong idamay si Ate Salazar sa dumi mo," singhal ni Leandro. Lumapit siya kay Don Ramon at hinawakan ang balikat ng matanda. "Papa, tingnan ninyo. Ito ang babaeng gusto ninyong maging tagapagmana ng ating lupain sa Cebu. Isang kriminal na walang takot magsinungaling sa harap mo." Tumingin si Don Ramon kay Selena.
Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay puno ng matinding kabiguan, sakit at pagdududa. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa matanda at biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Nabitawan niya ang kanyang gintong baston na gumulong sa marmol na sahig. "Papa!" sigaw ni Selina. Bago pa man makakilos si Leandro, mabilis na lumapit si Selina at sinalo ang kanyang ama bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig. Ang matanda ay humihingal ng malalim, ang kanang bahagi ng kanyang muka ay tila naging manhid at ang kanyang mga labi ay hindi na makabuo ng tamang salita. Inatake sa puso at utak si Don Ramon. "Tumawag kayo ng ambulansya ngayon na," sigaw ni Selina sa mga nakatulalang katulong at mga panauhing walang ginawa kundi kumuha ng litra gamit ang kanilang mga cellphone. Niyakap niya ang kanyang ama, binaliwala ang dumi at ang marangyang dekorasyon ng bulwagan. Sa gitna ng kaguluhan, habang hinahawakan ni Selina ang naninginig na kamay ng kanyang ama, dinala ni Don Ramon ang kanyang kaliwang kamay sa mukha ni Selina. Ang kanyang mga daliri ay tila may gustong abutin. Gamit ang natitirang lakas, itinuro ng matanda ang maliit na kahon ng regalo na nahulog sa sahig. Ang lumang bulsang orasan ng kanyang nanay ay gumulong sa ilalim ng lamesa. Buhol, bulong ng matanda, ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang na lumabas sa kanyang bibig sa gitna ng ingay at hiyawan ng mga tao. Hanapin mo ang oras." Yon ang huling salitang lumabas sa kanyang bibig bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at nawalan ng malay. "Papa, huwag kayong pipikit, Papa." Umiiyak na si Selina. Gamit ang mabilis na pagkilos habang nakayuko, lihim niyang kinuha ang lumang orasan mula sa ilalim ng lamesa at mabilis na itinago ito sa loob ng kanyang bulsa. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, marahas siyang hinila palayo ni Leandro. Halos maibuwal siya nito sa sahig. "Ilayon ninyo ang mamamatay tao na iyan kay Papa!" Galit na utos ni Leandro sa mga bodyguard ng pamilya. "Ikaw ang may kasalanan nito. Pinatay mo si Papa sa kahihiyang dinala mo sa amin." Pumasok ang mga tauhan ng medical para iligtas ang buhay ni Don Ramon. Ngunit kasabay nito, 2 armadong pulis ang pumasok sa bulwagan. Lumapit si Ate Salazar sa kanila. Hawak ang isang opisyal na kasulatan mula sa piskalya na tila ba matagal nang nakahanda para sa gabing ito. "Ate Villanueva," malamig na sabi ng isa sa mga pulis habang hinahawakan ang kanyang braso. "Inaaresto ka sa kasong qualified theft at embezzlement batay sa reklamo ung inihain ng Villanueva Corporation. May karapatan kang manahimik dahil anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte." Naramdaman ni Selina ang malamig at mabigat na bakal ng posas na pumuputol sa kanyang kalayaan at danggal. Tiningnan niya si Leandro na ngayon ay nakatayo sa tabi ng stretcher ng kanilang ama habang isinasakay ito sa ambulansya. Walang lungkot sa mga mata ng kanyang kapatid, kundi isang madilim na tagumpay. Tiningnan din niya si Ate Salazar na dahan-dahang nag-ayos ng kanyang mamahaling Amerikana at tumango sa kanya nagmay malamig na ngiti. Naisip ni Selina ang kanyang nanay na si Maria. Namatay ito sa isang maliit na silid sa Cebu, mag-isa at puno ng kahihiyan dahil sa bansag na kabit ng isang sikat na politiko. Ngayong gabi, ang parehong kahihiyan at parusa ay dinala sa kanya, ngunit sa mas malupit na manera. Gagamitin ang batas na kanyang pinag-aralan upang tuluyan siyang ibaon sa lupa. Habang hinihila siya ng mga pulis, palabas ng bulwagan sa ilalim ng ulan at nakasisilaw na flash ng mga kamera ng media na naghihintay sa labas ng mansyon, naramdaman ni Selina ang matigas na anyo ng lumang bulsang orasan sa kanyang bulsa. "Bohol, hanapin mo ang oras." Ang huling bulong ng kanyang ama ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, tila isang kompas sa gitna ng bagyo. Hindi ito ang katapusan ng kanyang buhay. Kahit na mawalan siya ng lisensya, kahit na itaboy siya ng buong Cebu, kailangan niyang mabuhay. Para kay Papa, para kay nanay, at para sa katotohanan. Umuunggol ang sirena ng pulisya sa labas ng malamig at may amag na silid tanungan ng Cebu Police District.
Ang mahahayap na liwanag ng fluorescent lamp sa kisame ay tila sumasayaw nagpapalalim sa mga anino sa pagod na mukha ni Selena. Malamig ang bakal ng posas na nakakapit sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mamahaling bestida mula sa handaan ay gusot-gusot na ngayon at basa ng pawis, isang malungkot na paalala ng marangyang buhay na biglang gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Ate Salazar. Napakalinis pa rin ng kanyang anyo, hawak ang isang mamahaling katad na portfolio. Sumenya siya sa bantay na pulis na lumabas muna para sa isang pribadong konsultasyon sa kanyang kliyente. Pagkaalis ng pulis, muling isinuot ni Salazar ang kanyang maskara ng pagiging isang mabait na tito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at kalkulado. Inilapag niya ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng lumang lamesang kahoy. Selena, iha, panimula ni Salazar. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Gusto kitang tulungan. Ngunit kailangan mo ring tulungang iligtas ang sarili mo. Galit na galit si Leandro. Ngunit nakiusap ako sa kanya na iurong ang demanda kung lalagdaan mo ito. Tiningnan ni Selena ang papel. Isa itong waiver, isang opisyal na dokumento kung saan formal niyang isinusuko ang lahat ng kanyang karapatan at paghahabol sa lupain ng mga Villanueva sa baybayin ng Cebu. Tumingin si Selena ng diretsyo sa mga mata ng matandang abogado. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na bumalot sa kanya kanina ay unti-unting napalitan ng isang matalas at malamig na galit. Gusto ninyo akong sumuko para malaya ninyong maibenta ang lupa para sa mga kasino? Hindi ba, Tito Salazar? Agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Salazar. Sumandal siya na malapit kay Selena at ang kanyang boses ay bumaba sa isang marahas at banta na bulong. Huwag kang magmalinis, Selena. Isang tawag ko lang sa Integrated Bar of the Philippines, tuluyan na makakansela ang lisensya mo bilang abogado. Bukas na bukas lalabas ang formal na arrest warrant na walang piyansa. Habang natutulog ang papa mo sa ospital at hindi makapagsalita, lalagdaan na ni Leandro ang kontrata sa kasino. Wala ka nang magagawa. Pirmahan mo na ito kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Tumingin si Selena sa dokumento. Pagkatapos ay muling tumingin kay Salazar nang may buong tapang. Hindi ko pipirmahan yan. Mas pipiliin kong mabulok sa piitan kaysa ibigay sa inyo ang lupaing pinaghirapan ni Papa na gustong-gusto niyang ibigay sa mga mahihirap. Umalis si Salazar na galit padabog na isinara ang pinto. Ilang sandali pa muling bumukas ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang bantay na pulis pumasok, kundi si SPO2 Mateo, isang matandang pulis na ang anak ay ipinagtanggol ni Selena ng lebre laban sa isang pekeng kaso ng droga ilang taon na ang nakararaan. Ate Selena, bulong ni Mateo habang patingin-tingin sa labas ng pinto. Kailangan mo nang umalis dito. Bago mag-umaga, ililipat ka nila sa provincial jail kung saan madali ka nilang maiipit gamit ang kanilang kapangyarihan. Hinarangan na rito ni Leandro ang buong ospital ng papa mo. Hindi ka nila papapasukin doon upang makita siya. Mabilis na, kinuha ni Mateo ang susi at tinanggal ang posas ni Selena. Inabot niya rito ang isang lumang jacket na may takib sa ulo at isang baseball cap. May maliit na pinto sa likod ng istasyon, malapit sa imbakan ng basura. Doon ka dumaan. Tumakbo ka na habang malakas pa ang ulan. May luha sa mga mata ng pasasalamat, mabilis na isinuot ni Selena ang jacket at cap bago dahan-dahang lumabas sa madilim na pasilyo ng istasyon ng pulisya. Bumubuhos ang napakalakas na ulan sa pantalan ng Cebu nang marating ito ni Selena. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naglakad siyang nakayuko, iniiwasan ang paningin ng mga gwardiya sa daungan. Ginamit niya ang mga huling barya sa kanyang bulsa para makabili ng isang deck ticket para sa huling biyahe ng Roro Ferry papuntang Tagbilaran, Bohol. Sa ibabaw ng bukas na deck ng ferry, walang awa ang hampas ng malamig na hangin mula sa dagat. Umupo si Selena sa isang madilim na sulok basa at nanginginig sa lamig.
Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang lumang bulsang orasan ng kanyang nanay na nabalutan ng putik at dumi dahil sa kanyang pagtakas. Gamit ang tuyong bahagi ng laylayan ng kanyang malaking jacket dahan-dahan at maingat na pinunasan ni Selena ang dumi at patak ng ulan sa salamin ng orasan. Ang bawat pagkilos ng kanyang kamay ay tila isang banal na ritual ng pag-alaala sa kanyang ina. Habang pinupunasan niya ang likod nito, naramdaman niya ang isang bahagyang pag-uga sa takip. Ang nangingitim na tansong takip sa likod na tila nasira dahil sa pagkahulog nito sa sahig ng bulwagan ng mansyon ay bahagyang nakabukas. Nagpapakita ng isang maliit na espasyo sa ilalim ng mechanical na makina ng orasan. Gamit ang kanyang mga kuko dahan-dahang dipinid ang takip. Sa loob ng maliit na lihim na compartment na yon, walang nakatagong papel. Sa halip, may isang maliit ngunit mabigat na tansong susi. May nakaukit na mga lumang titik sa gilid nito. LBP, Tagbilaran. Isang susi ng safety deposit box sa Land Bank of the Philippines sa Tagbilaran, Bohol. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang huling bulong ng kanyang ama. Bohol. Hanapin mo ang oras. Habang ang malakas na sirena ng ferry ay tumunog, pinuputol ang madilim at maulap na gabi, patungo sa isla ng Bohol, mahigpit na ikinasal ni Selena ang tansong susi sa kanyang palad. Ang daan patungo sa katotohanan at hustisya ay nagsimula na sa gitna ng kadiliman. Napatigil ang panulat ni Selena sa ibabaw ng papel nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos ng isang gwardiya na huminto mismo sa kanyang likuran. Nasa loob siya ng sangay ng Land Bank of the Philippines sa Tagbilaran. Hawak niya ang form para sa pag-access ng safety deposit box, ngunit sa halip na isulat ang sariling pangalan, muli niyang tiningnan ang mga nakalimbag na salita sa papel. Kinakabahan siya. Sa labas ng bangko, sa isang maliit na sari-sari store na kanyang nadaanan kanina, nakita niya ang mga nakaladlad na tabloid na may mukha niya at ang malaking pamagat. Abogadong magnanakaw pinaghahanap ng batas. May problema ba, ma'am? Tanong ng gwardiya sa isang malalim ngunit magalang na boses. Dahan-dahang lumingon si Selena, pinilit na wag manginig ang kanyang mga labi. Bahagya niyang hinila pababa ang dulo ng kanyang baseball cap upang matakpan ang kanyang mga mata. Wala naman po. Medyo naninibago lang sa mga kailangang isulat na detalye. Sige po. Doon po kayo sa dulong counter kay Ginang Santos. Siya po ang namamahala sa mga vault. Sagot ng gwardiya bago nagpatuloy sa kanyang pag-ikot. Huminga ng malalim si Selena at lumakad patungo sa itinurong counter kung saan nakaupo ang isang matandang babae na may salamin sa mata. Inabot ni Selena ang maliit na tansong susi na natagpuan niya sa loob ng lumang orasan kasama ang lumang ID ng kanyang yumaong ina na si Maria Villanueva. Natatakot siya. Paano kung tumawag si Ginang Santos ng pulis matapos makita ang kanyang muka? Sinuring matandang babae ang susi pagkatapos ay ang lumang dokumento ni Maria. Bigla itong natigilan. Tumingin si Ginang Santos kay Selena may kakaibang emosyon at pagkilala sa kanyang mga mata. Ikaw ba ang anak ni Maria? Bulong ng matandang babae habang inilalapit ang kanyang muka sa salamin ng counter. Dahan-dahang tumango si Selena. Opo, ako si Selena. Huminga ng malalim si Ginang Santos at lumingon sa paligid bago muling nagsalita sa napakahinang boses. Huwag kang matakot, iha. Kilala ko ang nanay mo at higit sa lahat, kilala ko si Don Ramon. Alam mo ba na sa loob ng 20 taon, kahit noong pumanaw na si Maria, palaging dumarating si Don Ramon dito ng lihim para bayaran ng upa sa box na ito? Walang sinuman sa Cebu ang nakakaalam nito. Sabi niya sa akin, darating ang araw na ang kanyang anak na babae ang hahawak ng susing ito para hanapin ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tila mainit na tubig na tumunaw sa yelo ng takot sa puso ni Selena. Hindi siya kinalimutan ng kanyang ama. Hindi nito binaliwala ang alaala ng kanyang ina sa kabila ng marangyang buhay nito kasama ang bago nitong pamilya sa Cebu.
Dinala siya ni Ginang Santos sa ilalim ng malamig at tahimik na silid ng vault. Ang pader ay gawa sa makapal na bakal puno ng maliliit na kahon na may kani-kanilang numero. Binuksan nila ang Box 104 gamit ang dalawang susi ang master key ng bangko at ang tansong susi mula sa lumang orasan. Sa loob ng kahon ay may isang sobrang gawa sa katad na kulay kayumanggi at kupas na sa kalumaan. Nang ilabas ito ni Selena, may isang maliit na bagay ang sumabit sa kanyang daliri. Isang hibla ng kulay abo na buhok. Ang buhok ng kanyang nanay. Naiwan ito sa pandikit ng sobre nang huling isara ito ng kanyang ina maraming taon na ang nakalaraan. Hinawakan ito ni Selena nang may matinding pangungulila, hinayaan ang isang patak ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Sa madilim at malamig na silid na yon, naramdaman niya ang yakap ng kanyang ina. Mabilis niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay nakatupi ang isang orihinal na sertipiko ng kasal, ang marriage contract nina Ramon Villanueva at Maria Santos na ginanap sa isang maliit na kapilya sa Bohol noong Oktubre 15, 1980. Napasingap si Selena habang binabasa ang mga pangalan. Bilang isang abogado, alam niya ang ibig sabihin ng dokumentong ito. Ikinasal ang kanyang mga magulang 2 taon bago ang naging kasal ni Ramon sa ina ni Leandro. Dahil walang divorce sa Pilipinas at hindi kailanman napawalang bisa ang kasal na ito, ang pangalawang kasal ng kanyang ama ay itinuturing na bigamous at walang bisa sa ilalim ng batas. Si Maria ang nag-iisang legal na asawa at si Selena ang nag-iisang legal na anak ng pamilya Villanueva. Ngunit may isa pang papel sa loob ng sobre. Isang sulat kamay mula sa kanyang nanay. Para kay Althea, ang aking matapat na kaibigan, kung darating ang araw na maging malupit ang tadhana at tangkain ni Ate Salazar, nawasakin ang dugo at laman ni Ramon ibigay mo sa kanya ang katotohanan. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Althea, ang dating sekretarya ni Don Ramon. Agad na tiniklop ni Selena ang mga papeles at itinago ang mga ito sa loob ng kanyang jacket. Tumingin siya kay Ginang Santos ng may determinasyon. Alam po ba ninyo kung nasaan si Althea ngayon? Nasa isang maliit na bayan siya sa Panglao, iha. Sagot ng matandang babae. Nagtatago rin siya doon dahil sa takot kay Salazar. Pumunta ka roon, ngunit mag-ingat ka dahil mahaba ang kamay ng mga taong mayaman sa Cebu. Isang madilim na anino ang dumaan sa siwang ng binta ng gawa sa nipa ng maliit na dampa sa Panglao, Bohol. Napatigil si Selena sa paghakbang patungo sa pintuan. Ang dampa ay nakatayo sa isang liblib na bahagi ng baybayin malayo sa mga resort ng mga turista. Sumasayaw ang mga dahon ng niyog sa malamig na hangin ng hapon, ngunit ang kaba sa dibdib ni Selena ay hindi mapatigil ng tahimik na ganda ng karagatan sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang kumatok sa pintua, ang gawa sa kawayan. Aling Althea, ako po ito si Selena, ang anak ni Maria Santos. Narinig niya ang kaluskos sa loob, kasunod ng mabilis at tila natatakot na mga yabag. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang isang matandang babae na may tuyot na balat at magulong buhok. Nang makita nito ang mukha ni Selena, bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Umalis ka rito. Nanginginig na sigaw ni Althea habang sinusubukang isara muli ang pinto. Wala akong alam. Huwag mo akong idadamay sa gulo ng mga Villanueva. Papatayin ako ng mga tauhan ni Salazar kapag nalaman nilang narito ka. Aling Althea pakiusap. Mabilis na hinarang ni Selena ang kanyang paa sa pagitan ng pinto at ng hamba. Hawak ko na ang katotohanan. Alam ko na ang ginawa nila sa nanay ko. At ngayon si Papa, nasa panganib ang buhay ni Papa ka. Yun na lang ang natitirang saksi na makakatulong sa akin. Pinilit ni Selena na makapasok sa loob ng dampa. Sa maliit at madilim na kusina, inilabas niya mula sa kanyang jacket ang lumang bulsang orasan ng kanyang ina at ang orihinal na marriage contract na nakuha niya mula sa vault ng bangko. Pagkakita ni Althea sa dokumento at sa orasang tila nawala nito ng lakas. Napasandal siya sa dingding na kawayan at dahan-dahang napaupo sa sahig habang humahagulgol sa iyak. Patawarin mo ako, Maria.
Patawarin mo ako, Selina. Umiiyak na sabi ni Althea habang tinatakpan ang kanyang muka ng kanyang maruruming kamay. Naging duwag ako. Nanahimik ako dahil binayaran ako ni Salazar para manatiling lihim ang kasal ng mga magulang mo. Natakot ako para sa sarili kong buhay. Tumayo si Althea nang may kahirapan at kumuha ng malamig na tubig mula sa isang banga gamit ang isang lumang baw ng niyog. Inabot niya ito kay Selina. Nang tanggapin ni Selina ang bao, dahan-dahang hinaplos ni Althea ang magulong buhok ni Selina. Kamuhang-kamuha mo si Maria, iha. May matatapang na mata, ngunit may napakabuting puso. Patawarin mo ang isang matandang nagkasala sa iyo. Ininom ni Selina ang tubig. Laramdaman ang pansamantalang ginhawa mula sa pagod ng pagtakas. Aling Althea, kailangan ko ang tulong ninyo. Paano nagawang palitan ni Salazar ang diwa ng huling testamento ni Papa? Nakita ko ang lagda ni Papa sa bagong diwa at mukhang totoo ito. Tumingin si Althea sa labas ng bintana upang matiyak na walang nakikinig bago muling nagsalita sa pabulong na boses. Ang lagda ay totoo, Selina. Ngunit ang nilalaman ay wad. Nung huling buwan bago ma-stroke ang iyong ama, unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin at madalas siyang malito dahil sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. Pinapirmahan sa kanya ni Salazar ang ilang blankong papel para sa sinasabing tax ng mga lupain. Sa pamamagitan ng notarial page swap, tinanggal ni Salazar ang orihinal na pahina ng diwan ng testamento at pinalitan ito ng bagong pahina na naglilipat ng lupain sa kumpanya ng casino gamit ang orihinal na pahina ng lagda at notaryo ng iyong ama. Isang panlilinlang sa notaryo. Bulong ni Selina, ang kanyang utak bilang abogado ay mabilis na nag-analisa ng krimen. Ibig sabihin, ang totoong testamento ay nawala. Hindi, sagot ni Althea. Lumapit siya sa isang lumang baul sa sulok ng dampa at naglabas ng isang nakatuping kopya ng orihinal na testamento kasama ang isang maliit na itim na kuwa, derno. Ito ang kopya ng totoong testamento ni Don Ramon bago ito palitan ni Salazar. At dito sa kuwadernong ito, isinulat ko ang bawat transaksyon, petsa at halaga ng suhol na ibinigay ng kumpanya ng kasino kay Salazar para makuha ang lupain. Binuksan ni Selina ang kopya ng orihinal na testamento. Nanlabo ang kanyang mga mata sa luha nang basahin ang nakasulat doon ang buong lupain sa baybayin ng Cebu ay nais ipamana ni Don Ramon sa isang libreng foundation ng legal aid na pamumunuan ni Selina. Gusto ng kanyang ama na ipagpatuloy niya ang kanyang misyon para sa mga mahihirap gamit ang yaman ng pamilya. Nais nitong ituwid ang lahat ng pagkakamali nito sa kanya at sa kanyang ina. Salamat, Aling Althea. Mahigpit na hinawakan ni Selina ang kwaderno at ang kopya ng testamento. Ito na ang kailangan ko para ibagsak si Salazar at bawiin ang karangalan ng pamilya ko. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang tumunog ang lumang cellphone ni Althea na nakapatong sa lamesa. Nagulat ang dalawang babae sa matinding tunog na pumasok sa tahimik na dampa. Sinagot ito ni Althea ng may kaba. Althea boses ng isang dating katulong mula sa mansyon ng mga Villanueva sa Cebu ang narinig sa kabilang linya. Nasaan ka, May? Masamang balita mula sa ospital. Pumayag na si Leandro na pirmahan ng dokumento para tanggalin ang life support ni Don Ramon bukas ng gabi sa utos ni Salazar. Sinasabi nilang wala ng pag-asa ang matanda, ngunit alam kong gusto lang nilang patahimikin ang iyong amo bago magsimula ang pagdinig sa kasino. Nanlamig ang buong katawan ni Selina sa narinig. Tumingin siya kay Althea at ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang nagbabagang apoy ng galit. Kailangan kong bumalik sa Cebu. Sabi ni Selina, ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Bukas ng gabi bago nila patayin si Papa, wawakasan ko ang kasamaan ni Salazar. Ang langit-ngit ng susi sa seradura ng pinto ng opisina ni Don Ramon ay nagdala ng tibok ng puso ni Selina sa kanyang lalamunan. Sa loob ng ilang segundo ng takot, mabilis siyang sumiksik sa madilim na puwang sa likod ng makapal at mabigat na kortinang pelus sa sulok ng silid.
Kakabalik pa lamang niya sa Cebu matapos ang isang mapanganib na biyahe gamit ang isang maliit na bangka sa gitna ng gabi. Una siyang nagtangka sa ospital, nakasuot ng uniforme ng nurse, ngunit napakaraming bantay na tauhan ni Salazar ang nakapaligid sa silid ni Don Ramon. Wala siyang nagawa, kundi ang pumunta rito sa mansyon ng mga Villanueva gamit ang isang lihim na daanan sa harden na ipinakita sa kanya ng kanyang ama nung bata pa siya. Bumukas ang pinto at pumaha ang malamig na liwanag mula sa pasilyo. Dalawang tao ang pumasok, si Ate Salazar at si Leandro. Ito ang huling babala ko sa iyo, Leandro, galit na sabi ni Salazar habang marahas na ibinabagsak ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang mahogany. Wala na tayong oras. Ang pagdinig para sa kasino ay gaganapin na bukas ng gabi at kailangan mo nang lagdaan ang huling dokumento ng paglipat ng lupa. Pero si Papa... Nanginginig ang boses ni Leandro, mas mababa at walang bakas ng pagiging mayabang tulad noong gabi ng kaarawan. Bukas pa lamang tatanggalin ang life support niya. Paano kung magising siya at si Selena alam kong nagtatago siya ngunit hindi siya titigil? Isang malakas na tunog ng sampal ang biglang umalingaw-ngaw sa silid. Napasinghap si Selena sa likod ng kortina, ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Huwag kang tanga, bulong ni Salazar, ngunit puno ng lason ang kanyang bawat salita. Si Selena ay wanted sa batas. Wala siyang mukhang maihaharap at ang papa mo hindi na siya magigising dahil sisiguraduhin ko yon. Pero ikaw? Kung hindi mo pipirmahan ang paglipat ng lupa, ilalabas ko ito sa media bukas na bukas din. Itinuro ni Salazar ang folder na ibinagsak niya sa lamesa. Ang opisyal na DNA test na nagpapatunay na hindi ka totoong anak ni Ramon Villanueva, isang tawag ko lang, mawawala ang lahat ng karangyaan mo. At ang iyong ina, ang baliw mong ina, ay palalayasin ko sa aking pribadong pasilidad at hahayaan ko siyang mabulok sa kalsada ng walang gamot. Napatras si Leandro hawak ang kanyang pisinghi na namumula sa sampal. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at matinding pagkabigo. Tito Salazar, pakiusap. Huwag ang aking ina. Gagawin ko ang lahat, pipirmahan ko ang kontrata. Huwag mo lang siyang saktan. Mabuti, malamig, nasabi ni Salazar habang inaayos ang kanyang Amerikana. Bukas, pagkatapos kong asikasuhin ang huling pirma ni Ramon sa ospital, magkita tayo sa pagdinig. Huwag kang gagawa ng anumang kamalian kung gusto mo pang makitang buhay ang ina mo. Dahan-dahang lumabas si Salazar at isinara ang pinto, iniwan ang silid sa muling kadiliman. Sa gitna ng tahimik na silid, narinig ni Selena ang marahang paghikbi. Sumilip siya sa siwang ng kurtina. At nakita si Leandro na nakaupo sa sahig, nakasandal sa malaking upuang katad ng kanilang ama. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha habang patuloy na umiiyak. Walang bakas ng marahas na kapatid na nambatikos sa kanya noong nakaraang gabi. Si Leandro ay mukhang isang batang nawawala takot at lubos na nag-iisa. Isang matinding gulat at kakaibang habag ang gumapang sa puso ni Selena. Si Leandro, ang kanyang pinakamalaking kaaway, ay biktima rin pala ng parehong demonyo. Si Salazar ang tunay na may hawak ng lahat ng tali. Nagpasya si Selena na kailangan na niyang umalis upang planuhin ang susunod na hakbang kasama si Althea. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang wag lumika ng anumang tunog. Ngunit sa kanyang pag-atras sa madilim na sulok, sumabit ang laylayan ng kanyang jacket sa isang tansong frame ng larawan sa gilid ng estante. Isang tunog ng kalantog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang frame sa sahig. "Sino yan?" sigaw ni Leandro. Agad siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha at mabilis na binuksan ang drawer ng lamesa. Kinuha niya ang isang itim na baril at itinutok ito ng direkta sa direksyon ng kortina kung saan nagtatago si Selena. "Lumabas ka kung ayaw mong barilin kita." Naramdaman ni Selena ang malamig na dulo ng baril na idiniin ni Leandro sa kanyang no at ang nanginginig na daliri ng kanyang kapatid na nakapatong na sa kalawit ng gatilyo. Sa ilalim ng madilim na silid ng opisina, narinig niya ang marahas at mabilis na paghinga ni Leandro.
Ibigay mo sa akin ang dahilan kung bakit hindi kita babarilin na yon, Selena. Galit na bulong ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng takot. Napilit nitong itinago sa likod ng pagiging marahas. Bumalik ka para agawin ang lahat sa akin, hindi ba? Para nakawin ang natitirang yaman ni Papa habang siya ay nag-aagaw buhay? Hindi umundur si Selena. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Leandro, walang bakas ng takot sa kabila ng panganib na maaaring magtapos sa kanyang buhay sa isang iglap. Kung gusto kong agawin ang lahat sa iyo, Leandro, sana ay pinanood ko na lang si Salazar na sirain ka mula sa malayo. Tingnan mo ang lamesang yan. Tingnan mo ang folder na ibinagsak niya bago siya umalis. Dahan-dahang ibinaba ni Selena ang kanyang paningin sa folder ng DNA test na naiwan sa ibabaw ng lamesang mahogany. Alam ko na ang lihim mo. Alam ko na hindi ka totoong anak ni Papa. At alam ko rin na ginagamit ni Salazar ang lihim na yan para gawin kang aso na susunod sa bawat utos niya. Nanginig ang kamay ni Leandro na hawak ang baril. Bahagyan niyang inilayo ang dulo nito sa noo ni Selena, ngunit hindi pa rin niya ito tuluyang ibinababa. Wala kang alam sa kung anong pinagdaanan ko. Lahat ng ito, ginawa ko para kay Papa, para sa pangalan ng pamilyang ito. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Selena. Leandro, gising, walang pamilya para kay Salazar. Nung ibinunyag mo ang wad na kaso ng embezzlement laban sa akin sa gabi ng kaarawan ni Papa, akala mo ba ay pinoprotektahan mo ang pamilya? Ginamit ka lang niya para tanggalin ako sa landas dahil ako ang legal na tagapagmana. At kapag napirmahan mo na ang paglipat ng lupa bukas ng gabi, ikaw naman ang isusunod niya. Ikaw ang haharap sa korte para sa kasong korupsyon at pagbebenta ng lupa sa kasino habang si Salazar ay tatakas kasama ang bilyon-bilyong piso. Hindi yan totoo. Bulong ni Leandro, ngunit bakas ang matinding pag-aalinlangan sa kanyang boses. May hawak siyang kapangyarihan sa aking ina. Nasa pribadong pasilidad niya ang aking ina. Kung hindi ako susunod, papatayin niya si Mama. Huminga ng malalim si Selena. Inabot niya ang kanyang bulsa at dahan-dahang inilabas ang marriage contract ng kanyang ina at ang isang dokumentong nakuha niya mula kay Alfia sa Bohol. Hawak ko ang orihinal na kontrata ng kasal ng aking ina, Leandro. Ikinasal sila ni Papa bago ka pa isilang. Ibig sabihin, ang kasal ng iyong ina kay Papa ay walang bisa sa ilalim ng batas at ako ang nag-iisang legal na tagapagmana ng pamilya Villanueva. Ngunit pakinggan mo ako ng mabuti, hindi ko kailangan ng lupaing ito para maging mayaman. Gusto kong protektahan ang mga mangingisda at mahihirap sa Cebu na gustong tulungan ni Papa. At higit sa lahat, gusto kong iligtas si Papa at gusto kong iligtas ang ina mo. Iligtas si Mama. Tumingin si Leandro sa dokumentong inabot ni Selena nang may gulat at pagdududa. Ito ang ulat ng pagsusuri sa dugo ng iyong ina mula noong huling taon na nagtrabaho si Alfia para kay Papa, sabi ni Selena. Itinuro ang mga nakasulat na chemical sa papel. Hindi nabaliw ang ina mo dahil sa sakit, Leandro. Pinapakain siya ni Salazar ng mga matataas na dosis ng pampakalma araw-araw para manatili siyang tuliro at walang lakas. Ginawa niya yon para madali kanyang makontrol gamit ang takot. Pinasa ni Leandro ang mga nakasulat sa ulat. Bawat salitang medical at bawat lagda ng mga peking doktor na binayaran ni Salazar ay tila mga saksak sa kanyang puso. Dahan-dahang bumaba ang kanyang kamay. Nabitawan niya ang baril na lumika ng isang mapurol na tunog sa makapal na alpombra ng silid. Napaluhod si Leandro sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at humagulgol sa iyak. Ang marahas na lalaking naging kontrabida sa buhay ni Selena ay biglang nawala. Ang natira na lamang ay isang anak na huli na nang malaman na ang kanyang buong buhay ay binuo sa ibabaw ng isang malaking dumi at dusa. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Selena. Umiiyak na bulong ni Leandro. Wala akong ibang matatakbuhan. Hawak ni Salazar si Mama. Kung hindi ko pipirmahan ang papel, bukas papatayin niya si Mama sa pamamagitan ng paghinto ng kanyang mga gamot
Lumuhod si Selena sa tabi ni Leandro at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat ng may pakikiramay. Hindi ka nag-iisa, Leandro. Magkatulong nating ililigtas ang ina mo. Ngunit kailangan mo akong tulungang mapigilan ang paghinto ng life support ni Papa bukas. Tumingin si Leandro kay Selena nang may bagong pag-asa sa kanyang mga mata. Gagawin ko. Tutulungan kita. Ngunit bago pa sila makatayo, biglang umalingangaw ang pulang liwanag at ang nakatutulig na tunog ng alarm sa buong mansyon. May nakapasok sa hardin! Marahas na boses ng gwardiya ang narinig mula sa intercom sa lamesa. Ate Salazar, nalaman ng aming sistema na may pumasok gamit ang lumang daanan ng pamilya. Ipinapadala ko na ang mga tauhan para palibutan ang opisina. Nanlamig ang dalawang magkapatid. Tumingin si Leandro kay Selena. Alam na ni Salazar na narito ka. Kailangan nating makatakas ngayon din bago kanila mahuli. Humaharurot ang lumang sasakyan ni Leandro palayo sa nagwawalang sirena ng mansyon ng mga Villanueva tinatahak ang madidilim na eskinita ng Cebu patungo sa nag-iisang lugar na ligtas para sa kanila ang luma at abandonadong opisina ng legal aid ni Selena sa isang gilid ng squatter. Sa maliit na silid na iyon, kung saan ang mga dingding ay puno ng mga lumang folder, alikabok at amoy ng lumang papel, inilatad ni Selena ang plano sa ibabaw ng lamesa, sa ilalim ng bumbilya ng dilaw na liwanag. Ang San Sebastian Nursing Home ay pag-aari ng isang dummy corporation ni Salazar. Paliwanag ni Selena habang iginuguhit ang mapa ng pasilidad sa isang pirasong papel. Mahigpit ang bantay doon, ngunit may legal kang karapatan bilang nag-iisang tagapangalaga ng iyong ina. Papasok ka sa harapang pinto para pirmahan ang mga dokumentong gusto nila, habang ako naman ay papasok sa likod gamit ang isang peking ambulansya na nirentahan ko mula sa tulong ng dati kong kliyente. Kinabukasan sa tapat ng San Sebastian. Isang matayog na pader na may mga wire at saradong gate ang sumalubong sa kanila. Huminto ang puting ambulansya na nirentahan ni Selena. Nakasuot siya ng proteksyon na uniforme ng nurse at face mask para hindi makilala. Sa loob ng lobby, hinarang ng tagapamahala ng pasilidad si Leandro. Sir Leandro, hindi po ninyo pwedeng ilabas ang ina ninyo nang walang pahintulot ni Ate Salazar. May karapatan ako bilang nag-iisang anak. Sigaw ni Leandro. Pilit na nag-iingay at nagdadabog sa counter upang ubusin ang pansin ng mga gwardiya sa lobby. Pirpirmahan ko ang mga papeles ng kasino ngayon din, ngunit kailangan ko makita ang aking ina para masiguradong maayos siya. Habang nagtatalo sila at abala ang lahat, mabilis na pumasok si Selena sa likurang pinto ng klinika. Nahanap niya ang silid ni Ginang Villanueva. Ang matandang babae ay nakatitig sa kisame ng walang malay dahil sa tindi ng pampakalma. Mabilis na inilipat siya ni Selena sa isang gurney at tinakpan ng kumot. Sa tulong ng isang dating katulong doon na nakikiramay sa kanila, mabilis na itulak ang gurney palabas patungo sa naghihintay na ambulansya. Kakasakay pa lamang ni Ginang Villanueva sa likod ng ambulan. Yan ang biglang tumunog ang walkie-talkie ng gwardiya sa labas. Nalaman na nilang tinanggal ang matanda. Marahas na hinila ng mga tauhan ni Salazar ang kadena para isara ang bakal na gate ng San Sebastian. Harangan ang ambulan! Yasigaw ng gwardiya. Ngunit mabilis na tinapakan ng driver ang silinyador. Lumusot ang gulong ng ambulansa. Halos ilang pulgada lamang ang layo bago tuluyang sumara ang mabigat na bakal na gate na lumika ng isang nakatutulig na kalantog ng kadena sa likod nila. Humaharurot ang ambulansa sa kalsada ng Cebu. Sa likod katabi ni Selena, si Leandro na hingal at pawisan pagkatapos tumakbo palabas ng gusali. Dahan-dahan na imulat ng matandang Ginang Villanueva ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Leandro at sa kabila ng tuliro niyang isip dahil sa pampakalma dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga tuyong labi. Leandro? Anak? Bulong ng matanda. Napaiyak si Leandro. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ina, hinalikan ito ng may matinding pagsisisi. Mama,
Patawarin mo ako. Nareto na ako. Ligtas na tayo. Kinuha ni Selena ang isang makapal at mainit na kumot. Dahan-dahang ibinalot ito sa nanginginig na katawan ng matanda upang mapawi ang lamig. Hinawakan niya ang kabilang kamay ng ina ni Leandro, pinapakita ang isang tahimik na suporta. Tumingin si Leandro kay Selena at sa unang pagkakataon ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan, kundi isang walang hanggang pasasalamat. Habang hinahaplos ang kamay ni Leandro, biglang bumulong muli ang matanda, tila may naalala mula sa nakaraan. Ramon, si Ramon, ang huling pahina Ramon, ang huling pahina palagi ang nagpapasya. Nagkatinginan sina Selena at Leandro. Ang huling pahina ng diwa, bulong Miss Selena. Iyon ang ebidensya ng pagtrato ng notarial page swap ni Salazar. Pinapirmahan niya si Papa sa huling pahina ng blankong papel. Inihinto nila ang ambulansya sa isang ligtas na ospital na pinatatakbo ng mga madre sa Carreta, Cebu, kung saan agad na binigyan ng proteksyon ng lokal na barangay ang matanda. Ligtas na ang ina ni Leandro. Ngunit sa gitna ng kanilang panandaliang kaluwagan, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Selena sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang larawan ni Don Ramon nakaupo sa wheelchair maputla at may nakakabit na oxygen tube na hawak na isang armadong tauhan ni Salazar. Sa likod ay ang pader ng Cebu City Hall kung saan gaganapin ang pampublikong pagdinig para sa kasino. Kasamang, dumating ang isang mensahe at TV Nueva, kung gusto mo pang makitang humihinga ang iyong ama pagkatapos ng gabing ito, huwag kang magpapakita sa pagdinig. Umalinganggaw ang matunog na kampana ng kapilya ng San Jose sa malamig na hangin ng madaling araw, isang malungkot ngunit matatag na paalala na may 4 na oras na lamang ang natitira bago magsimula ang pampublikong pagdinig sa Cebu City Hall. Sa loob ng tahimik at lumang kapilya sa tabi ng altar, kung saan sumasayaw ang liwanag ng kandila, magkatabing nakaupo sina Selena at Leandro. Napapaligiran sila ng mga papeles ng batas, mga kopya ng testamento at ang maliit na itim na kuwaderno ni Althea. Buong buhay ko, Selena. Basag ang boses na panimula ni Leandro habang nakatitig sa krus sa dambana. Naramdaman ko na palaging si Maria, ang nanay mo, ang tunay na minahal ni Papa. Akala ko ang pagdating mo rito sa Cebu ay para agawin ang tanging bagay na meron ako ang pagkilala ni Papa bilang anak. Ang ingit na yon ang bumulag sa akin para maging kasangkapan ni Salazar. Tumingin si Selena kay Leandro. Wala siyang nakitang pot sa mukha ng kanyang kapatid, kundi isang matinding pagsisisi. Hinawakan niya ang kamay nito. Naiintindihan ko, Leandro. Pareho tayong biktima ng dumi at dusa na nilika ng mga matatanda. Ngunit na yung gabi pinatunayan mo na mas mahalaga sa iyo ang pamilya kaysa sa yaman. Pinapatawad na kita, Leandro. Inabot ni Leandro ang isang maliit na plastic na naglalaman ng lumang pandesal na binili niya sa isang kalsada kanina. Hinati niya ito sa 2 at inabot ang kalahati kay Selena. Sa ilalim ng unang sinag ng araw na pumasok sa bintanang salamin ng kapilya, sabay nilang kinain ng simpleng tinapay, isang tahimik na simbolo ng kanilang kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng darating na bagyo. Muli hinarap ni Selena ang mga papeles sa ilalim ng liwanag ng kandila. Bilang isang abogado, nakita niya ang pinakamalaking pagkakamali ni Salazar sa kanyang wad na plano. Leandro, tingnan mo ito. Itinuro ni Selena ang kopya ng peking testamento. Sa ilalim ng Article 805 ng Civil Code ng Pilipinas, ang bawat pahina ng isang notarial will ay dapat may lagda sa kaliwang gilid ng testator at ng 3 saksi. Sa orihinal na pahina ng lagda, totoo ang pirma ni Papa. Ngunit sa pahina 2, kung saan nakasulat ang tungkol sa pagbebenta ng lupa sa kasino, ang lagda sa gilid ay peking-peke at walang katugmang serye sa notary book ni Salazar. Hindi niya nakuha ang tamang sukat ng pirma ni Papa noong may sakit siya. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya.
Pumasok si Althea pagod na pagod, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Selina, Leandro, narito ako. Magpapakita ako sa pagdinig bukas ng gabi. Handa akong humarap sa korte para ipaliwanag ang bawat suhol na isinulat ko sa kwadernong yan. Hindi na ako matatakot kay Salazar. Salamat, Aling Althea, sagot ni Selina nang may matinding lakas ng loob. Kasama ang testimonya ninyo, wala nang takas si Salazar. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Leandro sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang nurse sa ospital na lihim nilang binayaran upang bantayan si Don Ramon. Sir Leandro, nanginginig ang boses ng nurse sa kabilang linya. Gising na po ang papa ninyo. Nakakapagsalita na siya ng kaunti. Pero pumasok si Ate Salazar sa kanyang silid kanina. Binantaan niya si Don Ramon na kung hindi ito susunod sa pagdinig, mamaya papatayin niya si Ate Selina sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan sa labas. Napakuyom ang mga palad ni Selina. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding galit. Gagamitin ni Salazar ang buhay niya para patahimikin ang kanyang ama. Hindi natin hahayaang mangyari yon, sabi ni Selina habang tinitiklop ang kanyang toga at mga papeles sa kanyang bag. Alam ko na ang gagawin ko. Habang lumalabas sila ng kapilya upang tumungo sa Cebu City Hall, tumambad sa kanila ang naglalakihang sasakyan ng mga lokal na media at telebisyon na nakaparada na sa tapat ng gusali. Puno ng tao ang paligid, mga nagpo-protest, tangmang ingisda na may hawak na mga karatula laban sa kasino at mga armadong tauhan ng seguridad sa paligid ng gusali. Tumingin si Selina kay Leandro at kay Althea nang may matatag na ngiti. Eto na ang oras natin. Handa na ba kayo? Ang malakas na tunog ng pukpok ng maso ng tagapang-ulo ng pampublikong pagdinig ay biglang naputol ng umaalingaw-ngaw na yabag ng mga sapatos mula sa likuran ng malaking bulwagan ng Cebu City Hall. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga mamamahayag, mga opisyal ng gobyerno, mga kinatawan ng kasino at maging ang mga simpleng mangingisda na nagpoprotes sa labas ay napalingon sa pinto. Doon nakatayo si Selina Villanueva. Nakasuot siya ng kanyang itim na toga ng abogado, tuwid ang tayo at may hawak na makapal na folder sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Sa kabila ng katotohanang buong Cebu, ang nakakaalam na siya ay wanted sa batas dahil sa wad na kaso ng pagnanakaw. Sa tabi ng lamesa ng pangunahing komite, si Ate Salazar ay bahagyang napatayo. Ang kanyang mukha ay panadaliang namutla, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang mapagmataas na ngiti. Sumenya siya sa mga gwardiya sa gilid ng pintuan. Miyembro ng seguridad, hulihin ang babaeng yan. Sigaw ni Salazar, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Siya ay isang wanted na kriminal, isang abogadong nagnakaw sa sarili niyang pamilya at pinalayas ni Don Ramon. Lalapit na sana ang mga gwardiya nang biglang tumayo si Leandro mula sa tabi ng wheelchair ng kanilang ama na si Don Ramon. Sandali lang, sigaw ni Leandro, sapat na malakas para makuha ang atensyon ng buong hukuman. Humakbang siya sa harap ni Selina, hinarang ang kanyang katawan laban sa mga gwardiya. Bilang nag-iisang ko-guardian at kinatawan ng pamilya Villanueva habang may sakit si Papa Pormal, kung ibinibigay kay Ate Selina Villanueva ang buong legal na kapangyarihan para katawanin ang pamilya Villanueva sa pagdinig na ito. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga kamera ng telebisyon ay mabilis na humarap kay Leandro at Selina. Leandro! Singhal ni Salazar, dahan-dahang lumapit sa kanya at bumulong ng marahas. Nababaliw ka na ba nakalimutan mga bakong nasaan ang ina mo? Isang pirma ko lang, ligtas na ang ina ko, Salazar. Malamig na tugon ni Leandro, diretso ang tingin sa mga mata ng matandang abogado. At alam ko na ang bawat karumihan na ginawa mo sa aming pamilya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Selina. Lumakad siya patungo sa podium sa gitna ng bulwagan, inilapag ang kanyang mga papeles at hinarap ang tagapangulo ng pagdinig. Kagalang-galang na tagapangulo, panimula ni Selina, ang kanyang boses ay matatag at malinaw.
Narito ako para patunayan na ang dokumentong iprinesenta ni Ati Salazar ang sinasabing bagong testamento ni Don Ramon Villanueva na naglilipat ng lupain sa kumpanya ng kasino ay walang bisa sa ilalim ng batas. Una sa lahat sa ilalim ng Article 35, Paragraph 4 ng Family Code ng Pilipinas, ang anumang kasunod na kasal na isinagawa habang may umiiral pang naunang wastong kasal ay itinuturing na bigamos at walang bisa mula sa simula. Pinindot ni Selena ang remote control ng projector. Sa malaking screen sa likod ng komite, lumitaw ang isang malaking scan ng orihinal na marriage contract ni na Ramon Villanueva at Maria Santos sa Bohol na may petsang Oktubre 15, 1980. Ang aking ina, si Maria Santos ang una at nag-iisang legal na asawa ni Don Ramon Villanueva. Pahayag ni Selena habang nanginginig ang kanyang boses sa matinding emosyon, ngunit nananatiling matatag ang kanyang tindig. Dahil walang divorce sa ating bansa, ang kasal ng ina ni Leandro kay Papa ay walang bisa sa ilalim ng batas. Ibig sabihin ako ang nag-iisang legal na anak at nag-iisang legal na tagapagmana ng ari-arian ng aking ama. Walang karapatan si Leandro at lalong walang karapatan si Ati Salazar na magbenta ng anumang bahagi ng lupaing ito. Kasinungalingan yan, sigaw ni Salazar habang hinahampas ang lamesa. Pekeng dokumento yan. Ginawa mo lang yan para agawin ang yaman ng iyong ama. Kung ganoon, Ati Salazar, marapat na pakinggan natin ang nag-iisang saksi na nag-ingat ng katotohanan, sabi ni Selena. Bumukas ang pinto at pumasok si Althea. Sa kanyang pagpasok, muling umugong ang bulong sa bulwagan. Humakbang si Althea patungo sa tabi ni Selena, hawak ang maliit na itim na kwaderno. Ako si Althea, ang dating kalihim ni Don Ramon. Pahayag ng matandang babae sa harap ng mikropono. Saksi ako sa lihim na kasal ni na Don Ramon at Maria sa Bohol. At saksi rin ako kung paano binayaran ng kumpanya ng kasino si Ati Salazar ng 50 milyong piso para manipulahin ang testamento ni Don Ramon nang magkasakit ito. Narito sa kwadernong ito ang bawat bank account petsa at lagda ng mga transaksyon. At paano naman ang lagda ni Don Ramon sa bagong testamento? Tanong ng tagapangulo ng pagdinig na tila nagsisimula ng maniwala sa mga dinalang ebidensya ni Selena. Ang lagda sa huling pahina ay totoo, ngunit ang nilalaman ay huwad. Sagot ni Selena habang itinuturo ang larawan ng peking testamento sa screen. Gumamit si Ati Salazar ng tutwat na notarial page swap. Pinapirmahan niya si Papa sa mga blangkong papel para sa buwis at pagkatapos ay inilipat ang pahina ng lagda at notaryo sa huwad na testamento ng kasino. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Sa ilalim ng Article 805 ng Civil Code ng Pilipinas, ang bawat pahina ng isang testamento ay dapat may lagda sa kaliwang gilid ng testator at ng tatlong saksi. Kung susuriin ang orihinal na pahina 2 ng testamentong hawak ni Salazar, ang lagda sa gilid ay isang crude copy, isang pekeng lagda na hindi katugma sa serya ng notary registry noong araw na yon. Natahimik ang buong bulwagan. Tumingin ang tagapangulo kay Salazar na ngayon ay basang-basa na ng pawis. Ang mga kinatawan ng kasino ay nagsimula ng magbulungan at iayos ang kanilang mga gamit upang tumakas. Kasinungalingan lahat ng yan, sigaw ni Salazar habang tinutulo si Selena. Wala kayong patunay, walang halaga ang mga salita ng isang baliw na kalihim at isang anak sa labas. Ngunit bago pa makasagot si Selena, narinig ang isang mahinang kaluskos mula sa wheelchair sa gilid ng bulwagan. Si Don Ramon Villanueva, na buong oras na nakaupo at mahina ang katawan, ay dahan-dahang humawak sa armrest ng kanyang wheelchair. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit sa tulong ng matinding lakas na nakuha mula sa katotohanan, dahan-dahan siyang tumayo. Tinagal niya ang oxygen mask sa kanyang muka. Hinarap ng matanda si Salazar, itinuro ang naninginig nitong daliri sa kanyang dating matalik na kaibigan. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mikropono at narinig ng buong Cebu.
Tama, tama ang anak ko. Si Selena, bulong ni Don Ramon habang may luha sa kanyang mga mata. Si Salazar, siya ang traidor. Siya ang sumira sa pamilya ko. At si Selena ang nag-iisang tagapagmana ng aking puso at ng aking yaman. Kasabay ng pagtatapos ng salita ng matanda, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI, hawakang formal na arrest warrant na isinumite ni Selena at Leandro noong nakaraang gabi. Ati Salazar, pahayag ng pinuno ng NBI habang ikinakabit ang posas sa mga kamay ng matandang abogado. Inaaresto ka sa kasong falsification of public documents, notary fraud at embezzlement ng pondo ng korporasyon. Sumabog ang malakas na hiyawan at palakpakan sa loob ng bulwagan. Ang mga mangingisda at mahihirap na mambabasa sa labas ay nagsimulang sumigaw sa galit kay Salazar habang ito ay inilalabas ng mga pulis sa ilalim ng ulan ng flash ng mga kamera ng media. Naligtas ang lupain sa Cebu. Nabawi ni Selena ang kanyang karangalan at ang kanyang lisensya bilang abogado. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, naramdaman ni Selena ang biglang pagbigat ng katawan ng kanyang ama. Bumagsak si Don Ramon mula sa kanyang pagkakatayo. Ngunit mabilis siyang sinalo ni Selena sa kanyang mga bisig. Humihinga lang matanda, ngunit may isang napakayapapa at payapang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa mukha ng kanyang anak na babae. Papa! Papa, wag! Umiiyak na sigaw ni Selena habang hinahawakan ang mukha ng kanyang ama. Mag-ingat kayo, Papa, narito, na ako hindi na kita iiwan. Hinawakan ni Don Ramon ang kamay ni Selena, dinala ito sa kanyang dibdib kung saan tumitibok ang kanyang puso ng napakahina. Nagawa ko rin ang tama para sa inyo ni Maria. Patawarin mo ako, aking anak. Dahan-dahang ipinikit ni Don Ramon ang kanyang mga mata sa loob ng mga bisig ni Selena sa gitna ng umaalingaw-ngaw na palakpakan ng tagumpay na sa wakas ay nagdala ng kapayapaan sa kanyang pamilya. Humasok ang maliwanag at mainit na sinag ng araw sa bintan anang silid sa ospital kung saan sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon dahan-dahang hinap, los ni Don Ramon ang buhok ng kanyang anak na si Selena. Matapos ang nakakatakot na pagbagsak sa bulwagan ng pagdinig, milagrong naligtas ng mga doktor ang buhay ng matanda. Bagaman mahina pa din ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay wala na ang bigat at dusa ng nakaraan. Puno na ito ng kapayapaan at pagmamahal. Sa tabi ng kama nakatayo si Leandro, tahimik na pinapanood ang mag-ama. Walang bakas ng ingit o put sa kanyang mukha, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapanatagan. Selena, Leandro. Mahinang simula ni Don Ramon ang kanyang boses, ay may bahagyang panginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang lupain sa baybayin, nais kong ibigay ito sa iyo, Selena. Ikaw ang legal na tagapagmana ng pamilyang ito. Gawin mo ang anumang nais mo sa lupang yan upang ituwid ang aking mga pagkakamali at ibalik ang danggal ng iyong ina. Tumingin si Selena kay Leandro pagkatapos ay muli sa kanyang ama. Papa, hindi ko po kailangan ng lupang yon para maging mayaman. Nais kong tuparin ang pangarap ninyo at ni nanay. Gagawin nating isang libreng legal aid center ang lupain upang tulungan ang mga mangingisda at mahihirap sa Cebu. Humakbang si Leandro pasulong at kinuha ang isang panulat. Inilapag niya ang isang kasulatan sa ibabaw ng lamesa ng ospital. Papa Selena, formal ko nang nilagdaan ang aking pagtalikod sa anumang bahagi ng paghahabol sa lupain ng pamilya Villanueva. Mula ngayon, ang aking sariling kinikita ay gagamitin ko para suportahan ang center ni Selena. Nais ko ring mag-aral ng pampublikong pamamahala upang makatulong sa ating komunidad. Hinawakan ni Selena ang balikat ng kanyang kapatid ng may matinding pasasalamat. Salamat, Leandro. Magkasama nating itatayo ang bagong simula ng ating pamilya. Ilang araw matapos lumabas ng ospital si Don Ramon, nagtungo sina Selena at Leandro sa malawak na lupain sa baybayin ng Cebu.
Ang asul na karagatan ay sumasayaw sa ilalim ng gintong liwanag ng hapon. Ang hangin ay may amoy ng asin at kalayaan. Wala na ang banta ng kasino. Ang lupang ito ay mananatiling pag-aari ng kalikasan at ng mga mamamayan. Kinuha ni Selena ang lumang bulsang orasan ng kanyang nanay mula sa kanyang bulsa at isinuot ito sa kanyang leeg bilang isang kwintas. Ang mahina ngunit regular na tunog ng tik-tak ng orasan ay sumasabay sa bana, yad na hampas ng mga alon sa pampang. Sa wakas ang oras ni nanay ay tumatakbo na ng may kapayapaan. Umalik sila sa lungsod kung saan itinayo ang bagong opisina ng legal aid sa harap ng baybayin. Isang opisyal na sulat mula sa Integrated Bar of the Philippines ang dinala sa kanya ng isang kartero. Binuksan ito ni Selena ng may kaba. Formal nang binawi ng IBP ang suspension sa kanyang lisensya bilang abogado. Malinis na muli ang kanyang pangalan. Siya ay malaya ng magtanggol muli ng mga naaapi. Sama-samang is inabit nina Selena Leandro at Althea. Ang isang magandang kahoy na signboard sa tapat ng pintuan ng opisina Maria Villanueva Legal Aid Center. Huminga ng malalim si Selena, pinagmamasdan ang bagong pintuan ng kanyang opisina. Nandahan-dahan niyang buksan ang pinto upang simulan ang kanyang unang araw ng trabaho, natigilan siya. Sa tapat ng opisina sa ilalim ng init ng araw ng umaga, isang napakahabang pila ng mga tao ang naghihintay. Sila ang mga mangingisda, mga nagtitinda mula sa palengke, mga ina na may dalang mga bata at mga pamilyang walang boses sa lipunan. Nang makita nila si Selena, sabay-sabay silang numiti at nag-alis ng kanilang mga sombrero bilang paggalang. Magandang umaga po, Ate Selena. Masayang bati ng isang matandang mangingisda sa unahan ng pila. Naramdaman ni Selena ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng matinding kagalakan. Ngumiti siya nang may buong dangal binuksan ang kanyang mga kamay at sinabi, "Magandang umaga po, tuloy po kayo. Handa po akong makinig." Napakagandang kulay ng kahel at pula ang nagpinta sa kalangitan ng Bohol habang lumulubog ang araw, dahan-dahang gumuguhit ng anino ng tatlong tao na payapang naglalakad sa pinungbuhangin ng dalampasigan ng Panglao. Magkahawak kamay sina Selena at Leandro habang umaakay sa ina ni Leandro si Ginang Villanueva na ngayon ay ganap ng gumaling mula sa tuliro at malabong isip na dulot ng masasamang gamot ni Salazar. Wala na ang takot sa kanyang muka. Ang tanging mababakas na lamang ay ang isang banay at nagpapasalamat na ngiti. "Salamat, Selena, aking anak." Mahinang bulong ng matandang babae habang nakatitig sa asul na dagat. "Salamat sa pagliligtas sa aming buhay at sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong makapagsimula muli ng may danggal." Ngumiti si Selena at marahang hinaplos ang kamay ng matanda. "Wala po yon. Ang mahalaga po ay malaya na kayo at magkakasama na tayo ngayon bilang isang pamilya." Ilang buwan na ang nakalipas matapos pumanaw ng may kapayapaan si Don Ramon dahil sa kanyang katandaan. Sa maliit na bahay na itinayo ni na Selena at Leandro sa Bohol, may isang altar na gawa sa kahoy. Doon inilagay ni Selena ang isang sariwang kumpol na mga puting bulaklak sa tapat ng dalawang larawan na magkatabi, ang larawan ng kanyang ina na si Maria at ang larawan ng kanyang amang si Don Ramon. Sa ilalim ng estatwa ng patron, sa wakas ay magkasama na ang kanilang mga alaala ng walang galit o dumi, kundi puno ng kapayapaan at kapatawaran. Habang nakatayo si Selena sa tapat ng altar, isang maliit na batang mangingisda ang tumakbo patungo sa kanya mula sa labas ng pintuan. Hawak nito ang isang malaki at magandang kabibe ng dagat. "Para sa inyo po, Ate Selena," masayang sabi ng bata habang iniaabot ang kabibe. "Regalo ko po para kahit saan man kayo magpunta, palagi ninyong maririnig ang tunog ng mga alon ng Bohol." Natawa ng mahina si Selena at tinanggap ang kabibe, inilapit ito sa kanyang tainga.
Narinig niya ang banayad na hampas ng alon sa loob nito, isang tunog ng kapayapaan at pag-asa. Bumalik si Selena sa kanyang paboritong duyan na gawa sa kahoy sa tapat ng dalampasigan. Naupo siya roon mag-isa habang dahan-dahang humahampas ang hangin sa kanyang muka. Hinawakan niya ang lumang bulsang orasan ng kanyang nanay na nakasabit pa din sa kanyang leeg bilang kuwintas. Ang tulog ng banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay sumabay sa mahina at regular na tik-tak ng orasan, habang mula sa malayo ay naririnig ang matunog na kampana ng simbahan na nag-aanyaya para sa panalangin ng gabi. Ang bagyo sa kanyang buhay ay ganap ng lumipas, tulad ng isang parola, sa gitna ng madilim na dagat ang kanyang pananampalataya sa katotohanan. At ang pagmamahal sa kanyang pamilya ang nagdala sa kanya sa ligtas na dalampasigan. Sa wakas natagpuan na ni Selena ang tunay na kapayapaan at ang kanyang karangalan hindi dahil sa yaman ng mga Villanueva, kundi dahil sa pagmamahal na kanyang ibinahagi sa mundong ito.